Samantala ngayon pong weekend na ang Dinagyang Festival sa Iloilo City. Update po tayo sa ulat on the spot ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim? Connie, ramdam na dito sa City of Love ang Dinagyang Fever. Ang mga Ilonggo at mga bisita ay nagsimula ng mamasyal at mag-enjoy ng masasarap na pagkain na tatak Ilonggo. 2 araw bago ang Dinagyang Tribes Competition, puspusan na ang rehearsals at blockings ng mga competing tribe na pambato ng iba't ibang paaralan sa lungsod. Ang supporters ng mga ito, hindi rin pinalampas ang pagkakataon na makapanood ng patikim na performances sa mga judging area kada gabi. Pero bago ang pasiklaban ng mga tribo sa linggo, dagsa na ang mga bisita sa food festival para matikman ang tatak Ilonggo na mga pagkain. Patunay kung bakit kinilala ng UNESCO ang Iloilo City bilang Creative City for Gastronomy. Ang mga bisita na galing pa sa ibang bayan nag-e-enjoy sa mga Ilonggo food. Sinisiguro naman ng otoridad na maging mapayapa ang pagdiriwang ng Dinagyang. Nasa 9,000 security force kabila ang pulisya, iba pang law enforcement agencies at mga force multiplier ang nakakalat nga sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Itinuturing ng otoridad na malaking hamon ang pagbabantay sa Dinagyang Festival ngayong taon dahil sa hindi natuloy ang hiling nilang signal shutdown. Kaya asahan ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga dadalo, lalo na sa entrance ng festival sites. Bawal magdala ng backpack o maleta, gayon din ang mga matatalim na bagay. Ipinapatupad ang gun ban sa buong lungsod simula January 19 at magtatapos sa Lunes, January 29. Samantala, dumating na ang replika ng imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu noong Miyerkules at agad itilibot ito sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mamayang hapon, isasagawa ang fluvial at solemn foot procession. Alas 12 ng tanghali, sisimulan ang pagpapasakay sa mga bangka sa Parola Wharf. Ngayong taon, 50% lang sa kapasidad ng fiber boat ang pwedeng sumakay. May gaganaping ritual pagdating sa Mulyaluni Street bago sisimulan ang solemn foot procession patungong Isnart, JM Pasa, pabalik sa San Jose Parish Placer. Pakiusap ng mga organizers sa mga makikisaya, huwag sanang maging pasaway. Sa fluvial, kung hindi kita makasakay, hindi lang kita mangakig, no? Kaya limited lang gid ang aton nga fiber boat. Kay ang subong sang Coast Guard, no ticket, no boarding. I want to assure everyone that the Philippine National Police, along with our counterpart in other law enforcement services, is fully prepared and ready to fulfill our duty in maintaining peace, order, and public safety throughout this momentous occasion. Connie, inaabisuhan ng PCG at organizers ang publiko na hindi papayagang sumama sa fluvial procession mamayang hapon ang mga minor de edad, senior citizens, pati mga PWD at buntis. Yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Iloilo City. Connie? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.